Magandang araw po mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Toti. Isang bata na naghangad na makuha ang mutya ng balete para maging proteksyon at magkaroon ng pagbabago ang buhay nila ng kanyang lola Saling. Subalit paano kung ang pagtataglay ng mutya ng balete ay magiging dahilan ng panganib sa kanilang buhay? Hahangarin niya pa kaya na makuha ito? At ano ang mga lihim na matutuklasan niya sa kabila ng pagkakaroon ng mutya ng balete? Sama-sama po nating alamin ang umaatikabong pakikipagsapalaran ni Toti laban sa mga kampon ng kadiliman na nais kunin sa kanya ang mutya. Subalit bago po ang lahat mga idol, huwag naman po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Simulan na po natin ang kwento. Naghuhugas si Toti ng platong pinagkainan nila ng kanyang lola Saling nang marinig niya ang malakas na pagtawag sa kanyang pangalan. Teka, ang kaibigan ko si Jerry tumatawag na yun ah. Bakit kaya? Nagmamadaling binanlawan ni Toti ang mga plato para puntahan ang kanyang kaibigan. Tumutulo pa ang tubig sa kanyang mga kamay nang labasin niya si Jerry. Bihira ka naman, no? Ano bang ginagawa mo? Kanina pa ako tumatawag sa'yo, tagal-tagal mo sumagot. Aba, muntik na ako magkaugat sa kakaintay sa'yo dito, Pards, ah. Yun ang tawagan ng magkaibigang Toti at Jerry. Pards. Galing yun sa isang lumang pelikula na napanood nila at ginaya lang din nila. Ang OA mo naman, uugatin ka kagad. Wala pa ang 1 oras ka naghihintay dyan eh. Ano bang ginagawa mo kasi? Naghuhugas ako ng plato eh. Ayan nga oh, basa pa ang mga kamay ko. Kapag di ko kasi inugasan kagad yun, mababasto na naman ako ni Lola Saling. Ayoko na mangyari yun. Ang sakit kaya nung manghataw. Asan ba ang lola mo? Natutulog siya. Ang sarap nga ng tulog niya eh. Humihilik pa nga eh. Okay, amang tama. Pwede kang sumama sa akin. Saan? Sa bukid. Dun, sa may palayan ni Namang Paeng. Magpapalipad tayo ng saranggola. Ang lakas ng hangin dun. Uy, ayos. Gusto ko yan, Pards. Kaya lang wala pa akong saranggola eh. No problema. 2 yung ginawa kong saranggola. Tig-isa tayo. Ayos. Sige, sama ako sa'yo. Saglit lang, may kukunin lang ako sa loob. Bumalik sa loob ng bahay si Toti. Kukunin niya roon ang kanyang sobrero at ang tirador na lagi niyang bitbit kapag aalis siya ng bahay. Kasama na rin ang isang punyal. Ginagawa rin kasi niyang proteksyon ang tirador sa mga galang hayop, lalo na sa mga asong nangahabol. O kaya naman ay maninirador siya ng ibon na pwedeng inasal para may ulam sila ng kanyang lola. Pero mas madalas na ginagamit niya ang tirador kapag may nakikita silang puno ng santol o di naman kaya ay mangga. Siyempre, ang punyal naman ay para pambalat ng mangga. Nakuha na niya ang dapat niyang kuhain sa loob ng bahay. Dahan-dahan siyang humakbang palabas para balikan ang kaibigang si Jerry. 2 hakbang bago pa siya makalabas ng pintuan, may narinig siyang pamilyar na boses. Ang kapopunta bata ka. Boses yun ng kanyang lola Saling. Gising na ito at nakita ang paglabas niya ng bahay. Naku po, kung mamalasing ka nga naman oo. Lola Saling, gising na po pala kayo. Hindi po ba kayo nananaginip? Hindi na. Heto nga oh. Dilat na dilat ang mga mata ko. At kitsuot mo yung sobrero mo at nakasabit dyan sa leeg mo yung tirador. Lalayas ka na naman ba? Abay aalis ka ng bahay nang hindi ka lang papaalam. Lola Saling, magpapaalam naman po ako sa inyo eh. Kaya lang po, ang sarap po ng tulog nyo. Naghihilik pa nga po kayo, kaya hindi ko na lang po kayo ginising. Eh ngayon, gising na ako. O kaya nga po magpapaalam na po ako sa inyo. Magsasaranggola lang po kami ni Jerry dun sa may palayan. Hindi ka aalis.
Lola naman eh. Ang labo niyo naman. Gusto niyo magpapaalam ako kapag aalis. Tapos kapag magpapaalam naman po ako, hindi naman kayo pumapayag. Magsasayang ka lamang ng oras doon. Sa kahapon na, dito ka na lamang sa bahay. Saglit lang naman po kami ni Jerry. Saka Lola, naugasan ko na po yung mga platong pinagkainan natin. Tapos nilinis ko na rin po yung kusina. Yung alaga nating aso na si Mikmik, napakain ko na rin po. Kaya wala na po akong gagawin. Pwede na po ako maglaro. Sige na po Lola. Sandaling-sandali lang po kami. Hindi po kami magtatagal. Nakita ni Lola Saling ang pagmamakaawa ng apo para payagan siyang maglaro kasama ang kaibigan. Alam ni Lola Saling na mabait at masunurin si Toti. Hindi rin ito pasaway gaya ng ibang bata, kaya pumayag na lang ang matanda. Hay nako, sige na nga, sige na nga. Yay! Huwag kang magtatagal Umuwi ka din kagad. At saka huwag kayong lalayo. Baka mamaya ay maligaw kayo at paglaruan ng kung ano-anong maligno. Huwag po kayong mag-alala Lola. Uuwi din po kagad kami ni Jerry. Saka hindi po kami paglalaruan ng mga maligno. Takot lang po nun sa akin. Nako. Huwag kang hambog dyan, Toti Baka mamaya marinig ka ng mga maligno. Mainis sa'yo. Hala, sige na. Puntahan mo na ang kaibigan mo sa labas at kanina ka pa tinatawag. Naiinip na yata. Sige po Lola Saling. Salamat po. Masayang lumabas si Toti na may patalon-talon pa. Makakapagsaranggola na sila ng kaibigan niyang si Jerry. O Pards, ang tagal mo naman. Pards, pasensya na. Si Lola kasi nagising Kaya ayun, nagpaalam pa ako. Ayaw nga akong payagan Buti, nadaan sa drama. Kaya okay na, payag na siya. Okay, ayos. Sige, tara na. Daanan na lang natin sa bahay namin yung saranggola na gagamitin natin. Bago nga tumuloy sa may palayan kung saan magpapalipad ng saranggola ang magkaibigan, ay dumaan muna sila sa bahay ni na Jerry upang kunin ang saranggola. Teka, ano to? Di saranggola. Ha? Bakit ganito? Ang ganda nga, di ba? Astig ang pagkakagawa. Kakaiba. Kakaiba talaga. Kasi nga, parang aswang ang pagkakayari nitong saranggola mo. Yan ang tinatawag na style. Kami ng pinsan kong gumawa ng dalawang saranggola na yan. Kambal na saranggolang aswang. Kaya tiyak, mapapatingin ng mga tao kapag lumipad ang saranggolang yan. Dahil iisipin nila, parang may lumilipad na aswang. Oo nga no, kung sa bagay, mapapansin talaga to. Tara, doon na tayo sa palayan para mapalipad na natin itong saranggolang aswang. Dahil nga sa kakaibang pagkakayari ng saranggolang gamit ng dalawang bata, ay naging sentro ito ng atraksyon at inusisa ito ng iba pang bata na nagpapalipad din ng saranggola. Tuwang-tuwa ang mga taong naroon sa palayan nang mapalipad nila ang saranggolang aswang. Kakaiba talaga ito. Kapag nasa ibaba, ang titingin sa saranggola, animoy lumilipad nga na aswang, na isa itong manananggal. Kaya may tawanan at sigawan ang mga taong nasisiyahan sa gimik ng saranggolang dala ni na Toti at Jerry. Nawili ang dalawang bata sa pagpapalipad ng saranggola, kaya hindi nila namalayan ang paglipas ng mga oras. Napagod din sila sa ginagawang lakad at takbo habang hawak ang pisi ng saranggola. Pasado 5:00 na noon ng hapon at papalubog na rin ang araw. Isa-isang nagsipag-uwian na rin ang mga batang kasama nilang nagpapalipad ng saranggola. Ang iba ay sinusundo na ng kanilang nanay na may dala pang pamalo. Buti na lamang, hindi ganoon ang lola ni Toti, maging ang magulang ni Jerry, pero tumigil na rin sila sa pagpapalipad. Kailangan na rin nilang magpahinga at umuwi. Masayang naglalakad papauwi ang magkaibigan. Bagamat magkasama sa pagpapalipad ng saranggola, ay hindi pa rin matapos-tapos ang kwentuhan nila. Pagod ang katawan, pero masayang masaya ang puso nila sa kakaibang karanasan na yun. Magpahinga muna tayo, Toti. Mamaya na tayo umuwi. Sige Pards, pahinga muna tayo. Alam naman ni Lola kung saan tayo pumunta kaya hindi yun mag-aalala. Okay. Doon tayo maupo sa may malaking puno na maraming ugat. Malamig dun
Hawak ang saranggolang aswang na ginamit nila kanina ay lumapit sila sa malaking puno. Naupo sila ron para magpahinga. Inilapat na rin nila ang kanilang likod para ma-relax ang kanilang pagod sa katawan. Sapagkat pagod ay dinalaw ng antok ang magkaibigan hanggang sa pareho silang nakatulog. Pagkalipas ng halos kalahating oras ay unti-unti nang kumakagat ang dilim. Naalimpungatan si Toti at nagising dahil meron siyang naramdaman. Aray ko naman! Ba't mo ako sinampal, Jerry? Pards naman eh. Walang ganyanan. Ang lakas ng trip mo eh. Ano ba sinasabi mo? Hindi ito sinampal, no? Natutulog ako eh. Baka guni-guni mo lang yun. Matulog ka na lang ulit. Siguro nga. Maya-maya pa ay si Jerry naman ang nagreklamo. Aray ko! Ikaw tong nananampal eh. Tumama sa pisngi ko. Ang sakit to na. Hindi ako nananampal. Ito pa nga yung 2 braso ko. Nakasiksik sa kilikili ko. Pards, hindi rin ako yung nanampal sa'yo kanina. Tuluyan nang nawala ang antok ng magkaibigan. Nagtaka sila kung hindi isa man sa kanila ang nananampal. Sino ang gumawa nun sa kanila? Nagkatinginan sina Toti at Jerry at iginala ang kanilang paningin sa paligid. Nanlaki ang kanilang mga mata at tila lumaki ang kanilang mga ulo. Tumindig ang kanilang balahibo sa naramdamang kilabot. Biglang napatayo ang dalawa at mabilis na tumakbo papalayo sa malaking puno na kinaroroonan nila. Kitang-kita kasi nila ang paggalaw ng mga malalaking ugat ng punong kinaroroonan nila. Ugat ng puno ang tumampal sa kanilang muka. Mula sa lugar na kanilang kinaroroonan ay nagkubli ang 2 bata sa makapal na halaman. Nakatanaw sila sa punong pinagpapahingahan nila pero hindi na yun gumagalaw gaya ng nakita nila kanina. Totoo ba yung nakita natin kanina, Pards? Ewan ko, Pards. Hindi ko rin alam. Pero kanina, kitang-kita ng 2 kong mga mata. Gumalaw na parang ahas sa mga ugat ng puno. Yun din na nakita ko, Pards. Naku po, Bakit? pudong baleta pala yung tinambayan natin kanina. Yung punong sabi pinamumugaran daw ng sari-saring maligno. Hala, ganun ba yun? Yun ang naririnig ko eh. Teka, yung saranggola natin nasan? Naloko na, Pards. Naiwan natin dun sa puno. Patay! Paano ngayon yan? Eh di, balikan natin. Paano kung gumalaw uli yung mga ugat ng balete? Pero tingnan mo, Pards. Hindi naman na gumagalaw eh. Baka namalikmata lang tayo kanina. Baka nga no, kasi kagigising lang natin. Bagamat may kaunting kaba at takot na nararamdaman sa kanilang dibdib, binalikan nila ang saranggolang aswang na naiwan nila sa puno. Ngunit nang makalapit sila sa puno, ay wala ang kanilang saranggola sa lugar na inupuan nila kanina. Nawawala. Saan napunta yun? Dito lang natin iniwan kanina yun ah. Kaya nga eh, dito ko lang ibinaba yung hawak ko sa ranggola eh. Iginala ni Toti ang kanyang mga mata. Ayun, tingnan mo, Pards. Nasa taas ng puno. Nakasabit sa sanga. Hala, paano napunta yun doon sa taas, Pards? Sa ibaba lang natin iniwan kanina yan ah. Naku po, Pards, baka itinaas ng mga ugat na gumagalaw. Ano natin makukuha yun, Pards? Hindi ko rin alam. Teka, humanap kaya tayo ng mahabang panungkit. Tama, kayang abutin ng panungkit yung saranggolang nasa sanga. Bago pa kumilos ang dalawa upang humanap ng anumang mahabang bagay na gagamitin nilang panungkit, ay umihip ang malakas na hangin. Tinangay ng hangin ang 2 saranggolang nakasabit sa puno ng balete at bumagsak yun sa lupa. Nagkatinginan ang magkaibigan. Agad nilang dinampot ang saranggola at tumakbong papalayo. Walang patid ang ginawa nilang pagtakbo hanggang sa ganap silang makalayo sa punong kinatatakutan nila. Dere-derecho sa kani-kanilang mga bahay. Madilim na nang makauwi si Toti. Nasa may pintuan ang kanyang lola Saling na hawak ang baston nito. Kumabog ang dibdib ni Toti. Alam niyang lagot siya sa kanyang lola.
At bakit ngayong ka lang, ha? At sabi mo, Toti, saglit ka lamang. Anong oras na? Gabi na. Pasensya na po kayo, Lola. Kuwan po kasi. Napagod po kami ni Jerry tapos nakatulog po kami sa may puno. Kaya ngayon lang po kami nakauwi. Pinag-alala mo akong bata ka. Buong akala ni Toti ay mapapalo na siya ng kanyang lola Saling. Subalit, hindi ganun ang nangyari. Pasensya na po talaga kayo, Lola, kung pinag-alala ko po kayo. Akala ko tuloy kung may masama nang nangyari sa inyo ni Jerry. Magsasaing lang po ako, Lola. Hindi na. Nakapagluto na ako. Alam kong gutom ka. Mauna ka lang kumain. Nagluto ako ng ginisang sardinas. Tahimik lang na nakatingin si Toti sa kanyang lola Saling. Parang napako ka dyan sa kinatatayuan mo. Saka, bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? Wala po, Lola. Kasi nagagandahan lang po ako sa inyo. Justic ang bata ka. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Hindi pa nga ako naliligo eh. Okay lang po yun. Hindi naman nalata na di pa kayo naliligo eh. Maganda at mukha pa rin po kayong fresh. Sige po, kakain na po ako. Tumalikod na si Toti na nakangiti. Yun ang pambawi niya sa kanyang lola, ang biruin ito. Sinundan naman ng tingin ni Lola Saling ang apo. Napangiti rin ito, sabay amoy sa kanyang sarili. Muling ngumiti, saka may ibinulong. Kung sa bagay, ama ang apo ko. Kahit di ako bagong paligo, hindi pa ako mabaho. Fresh pa rin. Hindi pa rin makapaniwala si Toti na hindi siya napalo ng kanyang lola Saling, samantalang ginabi siya ng pagsasaranggola. Kung sa bagay, nagpaalam naman siya, saka si Jerry ang kasama niya. Nangako na rin ang lola niya sa kanya na babawasan na nito ang pamamalo sa kanya dahil nga lumalaki na siya. Kundi magpapaalala na lamang ito sa kanya, lalo na kapag may nagagawang pagkakamali. Ulila na sa mga magulang si Toti. Ang kanyang mga magulang ay halos sabay na namatay dahil sa isang aksidente. Ayon sa mga kwento ng kanyang lola Saling, 5 taon pa lamang siya nang iwan ng mga magulang. Sa mga lumang larawan na lamang niya nakikilala at nakita ang itsura ng kanyang ina. Pero hindi ang kanyang ama. Walang larawan na ipinakita si Lola Saling sa bata. Ginawa ni Lola Saling ang lahat ng makakaya upang mapalaking mabait na bata si Toti. Hindi naman ito nabigo dahil wala masyadong ibinigay na sakit ng ulo ang kanyang apo. Oras na noon ng pagtulog nang mapansin ni Lola Saling na hindi mapakali ang bata. Kilala niya si Toti. Malamang meron itong kailangan o merong gustong itanong. Hindi ka pa ba matutulog, apo? Bakit bumangon ka pa? Kuwan po kasi, Lola eh. Ano ba yon? May itatanong ka ba? Lola, wag po kayong magagalit ha. Abay, bakit naman ako magagalit? Ano ba ang itatanong mo, bata ka? Lola, ano po bang meron dun sa punong balete? Meron po ba kayong mga kwento tungkol sa puno na yon? Dapat kayo nga. Ito naman na itanong. Punta ba kayo ni Jerry sa may punong balete? Natahimik si Toti. Hindi niya maaaring sabihin sa kanyang lola ang totoo dahil maaaring magalit ito sa kanya. Hindi po Lola. Napadaan lang po kami ni Jerry kanina doon. Tapos nakita po namin ang lalaki po ng mga ugat. Saka ang dami po. Para pong may kakaiba po sa puno na yun. Kaya nga maraming tao ang umiiwas sa punong yon. Dahil gaya ng sinabi mo, meron talagang kakaiba. Ano po ba ang meron doon, Lola Saling? May mga magaganda. At meron ding hindi. Lalo na kapag nakuha ang mutya ng balete. Mutya ng balete? Oo, apo. Nung bata pa ako, ay naikwento sa akin ng lolo ko ang tungkol sa bisa at kapangyarihan ng mutya ng balete. Ang sabi niya, kapag nakuha ang mutya ng balete, ay magbibigay ito ng swerte.
Suwerte sa negosyo, sa buhay, sa pamilya at sa pag-asawa. Ayos po pala, Lola. Maganda po yun. Bukod doon, ay may bisa at kapangyarihan din itong kayang ibigay. Maaaring panlaban sa mga masasamang elemento, sa mga kampon ng kadiliman, sa aswang at kung ano pang kampon ng kasamaan. Ang astig po pala ng mutya ng balete, Lola. Maaari mo ring utusan at pasunurin ang mga nilalang na naninirahan sa puno ng balete dahil sa pagtataglay ng mutya na nanggaling sa puno. Lola, saan po ba naroon yung mutya na sinasabi nyo? Nakapaloob yon sa ugat ng puno. Ang dami pong ugat ng puno, Lola eh. Mahirap po makita yun. Kaya nga, maswerte ang makakakita nun. Pero ang sabi din ng lolo ko ay merong nakakaalam kung alin sa mga ugat nakatago ang mutya ng balete. Sino po? Ang bantay sa puno. At hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon. Siya dapat ay maging kaibigan. At kapag naging kaibigan na ito, sasabihin niya kung aling ugat ang kinaroroonan ng mutya. Naku po, mahirap din po pala. Tama ka, Apo. Pero meron ng mga sumubok. Yun nga lang kapag hindi nagtatagumpay, mas malala ang mangyayari. Ano po, Lola? Nagiging tulala. Nawawala sa katinuan. Hanggang sa tuluyang mabaliw. Katulad ng dating taga rito sa baryo natin na sumubok. Si Doming, nasiraan siya ng ulo. Hanggang sa nakita na lamang na lumulutang sa ilog. Nagpakamatay. Grabe naman. Yun ang sumpa ng balete. Kahit sino'y maaaring sumubok na hanapin ang mutya. Kaya lang kapag nabigo ka, may hindi magandang mangyayari sa'yo. Kaya nga ang iba, hindi na lang yun sinusubukang hanapin. Kaya po pala kahit maganda ang ibibigay na swerte at may kapangyarihan yun, wala nang sumusubok dahil takot silang mabaliw. Ganon na nga, Apo. Pero kapag natagpuan ang mutya, siya naman ang pinakamaswerte dahil lahat ng gustuhin niya ay matutupad. Magiging malakas at makapangyarihan pa siya. Saglit na natahimik si Toti dahil sa mga ikinuwento ng kanyang lola Saling. Dalawang bagay lang yun. Pwedeng totoo at pwedeng gawa-gawa at katang isip lamang. Kaya lang, dahil sa nakita ni Jerry na gumalaw ang mga ugat ng puno, ay lumakas ang kutob ni Toti na may katotohanan ang tungkol sa mutya ng balete. Kaya naman, hindi halos makatulog si Toti ng gabing yon. Kapag ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ay tila naririnig niya ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa balete. Sa murang isip niya, ay nagkaroon siya ng paghahangad na makita ang mutya, lalo na't puro magagandang bagay ang pwedeng mangyari kapag nakuha yon. Nang magkita ang magkaibigan, ay naibida ni Toti kay Jerry ang tungkol sa sinabi ng kanyang lola. Ang bihira. Naging pani ka naman eh. Anong pani? Paniwalain. Kasi bilib ka kagad sa sinabi ng lola Saling mo. Pards, ano ka ba? Di ba nakita natin yung nangyari dun sa ugat ng balete? Di tayo nananaginip nun ha? At naramdaman natin na pinalo tayo ng ugat. Oo nga pala, no? Kaya nga, Pards, posibleng totoo yun. Gusto mo ng mutya? Pero ako, ayoko, Pards. Hindi ako interesado doon sa mutya na yon. Kasi naduduwag ka. Hindi Kasi nga ang alam ko, kapag nakuha mo yan, maraming tao makakalaban mo at pwede rin pati ang mga kampo ng kadiliman. Nako, hahantingin ka nila panigurado. Bakit naman? Kahit sila ay magkaka-interes na makuha yun sa'yo. Teka, oo nga no. Hindi nasabi sa akin yun ni Lola. Baka nakalimutan lang. Kasi nga, baka tulad din yun ng mutya ng puno ng saging. Pambihira ang bisa at power na ibibigay ng mutya. Kaya kahit mga masasamang elemento, magkaka-interes din. Ibig lang sabihin, magugulo ang buhay mo, Pards. Ikaw ba?
Gusto mo maging magulo ang buhay mo at mawalan ka ng katahimikan? Parang gusto nang magbago ang isip ni Toti. Hindi nga pala magiging madali yun. Lahat na lang magiging kalaban niya. Ang tanging magiging kakampi na lamang pala niya ay ang mutya at malamang yung mga maligno na naninirahan sa puno ng balete. Oh, ano nangyari sa'yo, Pards? Natahimik ka yata. Tama ka, Pards. Mahirap nga. Ang alin? Basta, Ang labo mo naman, Pards. Alam mo, mabuti pa. Maglaro na lang tayo. anong laro, Pards? Kahit ano. Sa susunod na lang. Uuwi na lang ako. Baka hinahanap na ako ni Lola eh. Sige na nga. Pero sa susunod, magsaranggola ulit tayo ha. Sige, ayos sa akin yun. Pero wag na tayong tatambay dun sa puno ng balete. Ayoko nang lumapit dun. Kinikilabutan talaga ako dun eh. Hay nako, umiral na naman ang kaduwagan mo, Pards. Alam mo, Pards, hindi ka duwagan ng tawag dun. Nag-iingat lang. Baka mamaya, kainin tayo ng punong yun eh. Walang bibig ang puno, Pards. E paano kung biglang bumuka ang mga ugat, tapos lunukin tayo? Hanip ka talaga kung ano-anong iniisip mo. Kasi nga, mahiwaga ang punong yun. Maraming pwedeng mangyari, hindi natin alam. Kaya mabuti pa, mag-ingat na lang tayo. Hindi na sabi sa akin ni nanay eh. Mag-iingat daw palagi sa punong yun. O sige na, Pards, kung ayaw mo maglaro tayo, uuwi na rin muna ako. Nauna nang lumakad si Jerry upang umuwi. Nang makalayo na ang kaibigan niya, hindi maipaliwanag ni Toti pero tila may humihila sa kanyang mga paa. Hinayaan niya yon. Sumunod na lamang siya sa kung saan patungo ang kanyang bawat pagakbang. Napanganga siya nang makita niyang papunta sa punong balete ang direksyon na binabagtas niya. Teka lang, bakit papunta ako sa punong balete? Tsaka, parang may tumutulak sa paa ko, papunta sa puno. Pilit na nilalabanan ni Toti ang kanyang mga paa. Wari nakikipagpambuno siya sa kanyang mga paa upang wag tuluyang makalapit sa puno. Kaya lang, may kung anong puwersang tumutulak sa kanya papalapit doon. Mga ilang dipa na lamang at nasa tabi na siya ng puno. Subalit may narinig siyang tumawag sa kanyang pangalan. Toti! Toti! Tinawag siya ni Joaquin na nagtataka. Mang Joaquin, kayo po pala. Si Joaquin ay isang panday sa kanilang lugar. Gumagawa ito ng mga itak, espada, asarol, sapatos ng kabayo at iba pang gamit pansaka na yari sa bakal. Anong ginagawa mo riyan, bata ka? Hindi mo ba alam na delikadong lumapit sa punong yan? Napadaan lang po ako, Mang Joaquin. Natutuwa po kasi ako sa mga ugat eh. Hindi ka ba natatakot sa punong yan? Ay, hindi naman po. Wala naman po akong dapat ikatakot eh. Katulad lang din po yan ng iba pang mga puno. Yun ang akala mo. Dapat, hindi ka basta-basta lumalapit dyan. Tila nagmamalasakit si Joaquin sa bata, subalit ang katotohanan ay may ibang dahilan yun. Kayo po ba? Hindi po kayo natatakot sa balete? Ako? Naku, hindi. Saka, kaya ko ng sarili ko. Pero sa mga gaya mong isang paslit, hindi mo pa kaya ang pwedeng mangyari sa'yo. Ganun po ba? Sige na, umuwi ka na sa inyo at hinahanap ka na ng lola saling mo. Hinahanap po ako? Oo, kanina nasalubong ko siya. Itinanong ka nga niya sa akin eh. Yung pala, nandito ka lang sa may puno ng balete. Sige po, uuwi na po ako. Umuwi na si Toti. Tama nga si Joaquin. Hinahanap na siya ng kanyang lola na kanina pa nag-aalala sa kanya. Saka may gawaing bahay pa rin kasi siyang hindi pa natatapos. Kailangan niya ng sumalok ng tubig dahil wala nang laman ang kanilang tapayan. Kaya agad niyang kinuha ang timba upang pumunta sa balon at sumalok ng tubig. Balon pa ang kanilang pinagkukunan ng tubig. Puro pangako lang kasi ang kanilang kapitan na magpapagawa ng poso ng tubig. Pero ilang taon na ang lumipas, ngunit wala pa rin.
Kaya nagtsatsaga na ang mga nakatira sa baryo para sumalok sa balon. Samantala, umuwi na rin si Joaquin at binalikan ang kanyang trabaho sa Pandayan. Naroon at kanina pa naghihintay ang kanyang kaibigang si Ferdy. Nagpunta nga pala kanina si Mang Istong. Tinatanong niya kung tapos po nang gawin yung sapatos ng kanyang kabayo. Hindi pa. Marami kasi akong inasikaso nito mga nakaraang araw eh. Sabi ko, bumalik na siya bukas eh. Saan pala, Perdi? Kanina nakita ko yung batang si Toti. Naroon, sa may punong balete. Anong ginagawa niya ron? Hindi ko rin alam eh. Iba ang kutob ko sa batang yon. Pati ba naman bata pinaghihinalaan mo? Iba kasi ang batang yon, Ferdi. Iniisip mo bang interesado siya sa mutya ng balete? Posible, di ba? Alam naman kaya niya tungkol doon. Pwede. Baka narinig niya o may nagkwento sa kanya. Baka ang lola niya. Kung ganun pala, hindi tayo dapat magpakampante. Tama ka. Dahil walang sino man pwede makakuha ng mutya na yon. Kundi ako lamang. Para sa akin lamang yon. Oo naman. Kailangan ko yung Perdi. Dahil malaking bagay yon para sa gaya nating mga aswang. Kapag nasa akin ang mutya, magiging mas malakas tayo. Kakatakutan ang ating pagkaaswang. Walang nilalang na pwedeng kumalaban sa atin. At lahat ng pwede nating hangarin ay makukuha natin. Mas magiging madali para pagharian natin ang mga aswang gabunan sa kahit na anong lugar. Magpaparami tayo ng lahi. At ikaw rin ang tatanghaling hari ng mga aswang kapag taglay mo mutya ng balete. Pero syempre, ako magiging kanang kamay mo, Joaquin. Oo naman. Kaya hindi maaaring mapunta kung kanino man ang mutya na yon. Lalo na sa isang bubwit na katulad ni Toti. Delikado tayo sa kanya. Kapag napunta yon sa batang yon, baka katapusan na rin ng mga aswang gabunan. Syempre, hindi natin hahayaan na mangyari yun. Tayo ang hahadlang para di yun makuha ng kahit na sino. At dahil nga pinagdududahan mo ang batang si Toti, dapat siguro ngayon pa lang, mapigilan na natin siya. Iyan din ang naisip ko, Perdi. Kaya kailangan meron tayong gawin sa kanya. Madilim na ang paligid nang matapos si Toti sa kanyang mga gawain sa bahay. Nag-aasikaso na ang kanyang lola Saling sa kusina. Nagsaing na ito at niluto na rin ang isdang binili sa tinderang naglako ng isda. Paksiw na tulingan sa kamyas ang uulamin nila. Masarap magluto ng paksiw ang kanyang lola Saling. Bukod sa pinatuyong kamyas na sangkap, ay may iba't iba pang pangsahog na inilalagay ang kanyang lola Saling. Dahil maaga rin silang naghahapunan, kaya bago pa sumapit ang 8:00 ng gabi, ay naghahanda na sila sa pagtulog ng kanyang lola Saling. Pero pagkalapat ng katawan ng kanyang lola sa banig, ay agad itong nakatulog. Sa labas ng bahay, ay nagsimula ng magbigay ng liwanag ang buwan. Mula sa kadiliman, ay may iniluwa ito. Isang nilalang na marahang gumagapang patungo sa kubo ni na Lola Saling. Nang makalapit sa kubo ito, ay huminto ang naturang nilalang. Tumingin sa maliwanag na buwan, kasunod ang mahinang atungal. Lola! Lola! Lola Saling! Tinapik-tapik ni Toti ang kanyang Lola Saling na malapit lang sa kanyang hinihigaan, pero hindi nagising ang kanyang lola. Kaya upang matiyak na magigising yun, ay kinagat niya ang isang daliri ng kanyang lola. Aray ko! Aray ko, anak ng 7 kalabaw! Oh! Aray, sino ba yan? Pwe! Lola, ang baho po pala ng paa nyo. Ang pangit ng lasa. Aray ko! Litik kang bata ka. Bakit mo kinagat ang daliri ko sa paa? Ang sarap po kasi ng tulog nyo eh. Kanina ko pa po kayo ginigising. Bakit ba yon? Ano ba problema mo? Masakit ba ang tiyan mo? Abay, lumabas ka na at ibuga mo na yan sa damuhan. Hindi po masakit ang tiyan ko, Lola. Saka hindi po ako pwedeng lumabas. Lola, pakinggan niyo po mabuti. May kung anong meron po sa labas ng kubo natin. Narinig ng matanda ang ingay at ungol mula sa labas. Ungol
mula sa kung anong hayop. Teka lang, sisilip lang ako sa siwang dito sa dingding. Sumilip ang matandang babae sa dingding. Nalintikan na. May nanggugulo na naman. Akala ko ay wala na sila. Ano pong nakita niyo, Lola Saling? Aswang. May aswang sa labas ng kubo. Po? Bakit po? Sino pong pinuntahan ng aswang? Tayo po ba? Ano pong gusto niya sa atin, Lola? Hindi ko rin alam, Apo. Pwedeng gutom lang yan. Sandali lang, Apo. Ano pong gagawin niyo, Lola Saling? Yung tirador mo. Akin na. Kailangan ko yan. Heto po, Lola. Lagi ko pong katabihan sa higaan eh. Kumuha ka ng bawang doon sa kusina. Bilisan mo. Agad na sumunod si Toti sa utos ng kanyang lola. Lola, heto na po ang bawang. Titiradorin ko ang aswang na yan. Lola, ako na lang po kaya. Masasintado po ako. Saka medyo malabo na po ang mata niyo, baka hindi niyo po tamaan. Ay, oo nga pala, no? Sige, mabuti pa nga. Ikaw na lang ang tumirador. Bahagyang binuksan ni Toti ang bintana. Kitang-kita niya ang aswang na tila nag-aabang sa labas ng kubo. Nagbabantay ang aswang. Sige lang, tumambay ka pa riyan. Sapul ka dito sa tirador ko. 1, 2, 3. Yun! Sapul! Tinamaan mo ba, Apo? Dinig na dinig ng maglola ang pag-atungal ng aswang na labis na nasaktan ng tamaan ng bawang. Paikot-ikot po ang aswang, Lola Saling. Parang lalo pong nagalit. Pabayaan mo siya. Mamaya lang aalis na rin yan. Dahil alam niyang hindi niya pala tayo basta magagalaw. Hanggang sa lumipas na ang gabi, ay hindi na sila ginambala pa ng aswang. Tama ang kanyang Lola Saling. Aalis din ito. Subalit alam din nilang hindi yun ang huling pagkakataon. Malamang ay bumalik ang aswang. Babalikan sila para gumanti, lalo na at nasaktan ito. Dahil sa naging karanasan ng gabing yun, muli ay pumasok sa isip ni Toti ang mutya ng balete. Kung ganong hindi pala sila ligtas ng kanyang lola dahil merong kampon ng kadiliman na maaaring umatake sa kanila. Tama lamang na magkaroon siya ng pananggalang at proteksyon. Tanging naiisip ni Toti ay ang mutya galing sa balete. Samantala, nang magkita muli ang magkaibigan, ay naikwento ni Toti kay Jerry ang tungkol sa aswang na tinerador niya nung nakaraang gabi. Napatay mo ba, Pards? Hindi eh. Kasi isang beses ko lang tinerador gamit ang bawang na siyang ipinambala ko. May nanggugulo na naman pala dito sa baryo natin, Pards. Oo nga. Dati nawala na ang mga aswang na yun eh. Ngayon heto na naman. Dapat, bago pa sila dumami, madlangan na sila. Sabi kasi, grupo-grupo daw ang mga aswang na yan. Hindi ako natatakot sa kanila, Pards. Hayang ka na naman eh. Nagpipiling superhero ka na naman eh. Baka isang sakmal ka lang ng aswang na yun. Tigok ka kagad. Siyempre, hindi ako papayag na basta-basta lang magpapasakmal sa aswang, no? Kaya nga kailangan magkaroon ako ng power. Tama. Sa kilikili power mo, tsak, hilo ang mga aswang. Pards, ang sama mo naman kabanding eh. Hindi ganun ang gusto kong sabihin, kundi yung power na di nila ako basta matatalo. Alam ko na ang ibig mong sabihin, Pards. Yung mutya ng balete, no? Nakasapul mo, Pards. Kapag nakuha ko yun, di wala na silang laban sa akin. Matatakot na sila sa akin. Paano mo naman makukuha yun? Hindi nga madali, di ba? Kaya nga nag-iisip ako kung paano ko makukuha yun. Samantala, sa pandayan ni Joaquin, nakita ni Perdi na may malaking bukol sa noo ang kumpare niya. Paring Joaquin, ano nangyari dyan sa noo mo? Para kang tinubuan ng nuno sa punso ah. Hayop na kutong lupang yun. Ano? May nakaaway kang kutong lupa? Nagpunta ka ba sa punong balete? Hindi yun. Lamang lupa yung sinasabi mo eh. Kundi si Toti. Siya yung kutong lupa.
Siya ang may kagagawa nito. Ano? Paano nangyari? Nagkainkwentro kayong dalawa? Di ba sabi ko sa'yo, kailangan kong gumawa ng paraan para hadlangan siya. Kaya kagabi, nagpunta ako mag-isa sa bahay nila. Nag-anyong aswang ako. Di ko naman nakalain na maabilidad pala ang batang yon. Asintado pa. Tinirador ba naman ako? Tumama sa noo ko yung bawang na ibinala niya. Isang gaya ni Toti? Ganyan na nangyari sa'yo? Oo, tinuruan ng lola niya eh. Mukhang magiging malaking problema natin ang kutong lupa na yon. Kaya nga babalikan natin siya. Tuturuan natin siya ng leksyon. Sige, pilayan natin para hindi na makapalag pa. Kapag nakialaman lola, edi idamay natin. Simula nang may umaligid na aswang sa kubo ng maglolang Saling at Toti, madalas nang nag-aalala ang bata. Lalo na't walang katiyakan kung kailan biglang aatake uli ang aswang. Kaya hindi maalis-alis sa isip ng bata ang tungkol sa mutya ng balete. Malaking tulong ito sa kanila. Kung anuman ang naiisip niyang plano, ay hindi niya na muna sasabihin sa kanyang kaibigang si Jerry. Kilalang kilala niya na ito. May pagkamatabil din ang dila nun. Maaaring sabihin kung kanino ang kanyang gagawin. Lalong hindi rin niya yun sasabihin sa kanyang lola Saling sapagkat hindi yun papayag. Kaya dapat lamang na makakuha siya ng tiyempo, ng tamang panahon at pagkakataon upang gawin ang kanyang binabalak. Samantala, gaya ng ikinabahala ni Toti, ay nagbalik ang hindi inaasahang bisita. Nakaramdam ng tawag ng kalikasan ang bata. Dahil sa labas pa ng kubo ang kanilang palikuran, nagulat siya nang buksan niya ang pinto sapagkat 2 aswang ang bumulaga sa kanya. Pero hindi kaagad nakapasok ng bahay ang mga aswang dahil maagap na naisara ni Toti ang pinto sa kapatakbong lumapit sa kanyang lola na noon ay natutulog. Lola! Lola, gising! Gumising ka po! Andito na naman ang mga aswang at 2 po sila! Pupungas-pungas pa na bumangon si Lola Saling sa pagkakatulog. Ayaw talaga niya tayong tigilan. Tatayo pa lang sana sa pagkakaupo si Lola Saling nang makita niyang nasa loob na ng bahay ang 2 aswang. Nakapasok na ang mga ito dahil hindi na isara ng maayos ni Toti ang pinto. Anong kailangan niyo sa amin? Lubayan niyo kami, mga aswang! Patuloy lang sa paglapit ang 2 aswang. Agad na sinunggaban ng isang aswang ang braso ni Toti. Ah! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Huwag mong sasaktan ang apo ko! Hayop ka! Walang narinig ang aswang. Sadyang gusto nilang kunin si Toti. Nang mga sandaling yon, ay pilit na may kinakapa sa ilalim ng banig ang matandang babae. Nahawakan niya ang bagay na pilit na kinakapa. Isa yung matalas na itak. Bitiwan mo sabi ang apo ko! Kasabay ng pagsigaw na yon ni Lola Saling, ay agad niyang iniharibas ang hawak na itak at tumama yon sa braso ng isang aswang. Hindi man naputol ang braso nito, pero malaki ang naiwang sugat. Nagkikikisay at nagwawala ang sugatang aswang. Agad namang umatake ang isang aswang kay Lola Saling, kaya nabitiwan nito si Toti. Agad na sinakmal ang leeg ng matanda. Nabitiwan ni Lola Saling ang hawak na itak. Nakita yun ni Toti. Nagmamadaling dinampot yun, sabay hataw sa katawan ng aswang na sumakmal kay Lola Saling. Malalim din ang naging sugat sa katawan nito. Umaatungal sa sakit ang 2 aswang. Hindi nila kaya ang maglola na inakala nilang mahina dahil sa napalang sugat ng 2 aswang ay hirap na silang kumilos. Minsan pa'y inihanda ni Toti ang hawak na itak. Nagmamadali namang kumilos ang 2 aswang at agad na lumabas ng kubo. Nabahag ang buntot ng 2 nilalang na nag-uunahan pa sa paglabas ng kubo. Nakauwi na sa kanilang tirahan ang 2 aswang na sugatan. Sila ay ang magkumparing si Joaquin at Perdi. Kapwa malala ang sugat na natamo nila. Buisit! Buisit na maglola yun! Kung hindi tayo nakatakbo, mapupuruhan talaga tayo. Baka tigok na tayo ngayon. Masyadong matatapang. Kahit yung matanda.
Ramdam ko na baka may iniingatang anting-anting ang matanda. Kaya ganun siya katapang. Hindi yun nakapagtataka. Ang bihira. Ikalawang kabiguan ko na ito, Ferdi. Papayag ka bang may ikatlo pa? Hindi na. Kung kailangan humingi na ako ng tulong sa iba, yun ang gagawin ko. Ngayon pa lang alam na natin kung sino talaga malaking hadlang sa mga plano natin. Lalo na kapag may hawak na sila mutya ng balete. Kaya nga duda talaga ako sa batang yun. Ramdam ko na nagkaka-interes siya sa mutya. Sa kubo ni na Lola Saling, minsan pa'y napag-usapan ng maglola ang muling pagsalakay ng mga aswang. Kayo talaga kanilang punteriya. Pero akala nila, natatakot tayo sa kanila. Hindi sila uubra sa atin, Lola. Lola, ang astig niyo po. Pinahanga niyo po ako. Para kayong Amazona. Nung kabataan ko, Apo, hindi lang mga aswang ang nakakaengkwentro namin, kundi iba pang kampo ng kadiliman. Kaya pala sanay na sanay po kayong lumaban eh. Medyo kinakalawang na nga ako yan eh. Puti na nga lang kanina, napuruhan ko yung aswang. Salamat po, Lola. Iniligtas niyo po ako. Ikaw rin, Apo. Iniligtas mo rin ako sa aswang na yon. At dahil sa napala nila kanina, malamang re-rest back yun. At hindi na papayag na maulit-uli ang nangyari sa kanila. Hahanap na ang mga yon ng magiging kakampi nila. Kung dati may pag-aatubili pa at pag-aalinlangan pa si Toti sa kanyang balak, ngayon ay buong-buo na yon sa kanyang isipan. Kaya ng mga sumunod na gabi ay hihintayin na lamang niyang matulog ang kanyang Lola Saling. Inihanda na rin niya ang kanyang sarili. Pupuntahan niya ang punong balete. Hahanapin niya ang mutya nito. Inihanda ni Toti ang punyal na madalas niyang daladala. Bagong hasa yon. Siyempre, hindi mawawala ang kanyang tirador. Yun lamang ang kanyang magiging armas para sa kanyang plano. Hindi niya alam kung ano pa ang mga hadlang na maaari niyang harapin sa paghahanap sa mutya ng balete. Tanging alam niya, handa siya at buo na rin ang kanyang loob. Gagawin niya yon para sa kaligtasan nila ng kanyang Lola Saling at sa magandang buhay na pangarap niya. Lalo na't may dala ring swerte ang mutyang inaasam-asam niyang makuha. Tila umaayon naman kay Toti ang pagkakataon. Napakaganda at napakaliwanag ng sikat ng buwan. Bilog na bilog ito. Wari ba'y pinag-adya na tanglawan siya sa kanyang gagawin. Una niyang naisip ay ang nilalang na bantay sa balete. Ito ang dapat niyang makita at makausap dahil malaki ang maitutulong nito sa kanya. Kung anong klaseng nilalang yon ay hindi niya alam. Binagtas ni Toti ang daan patungo sa kinaroroonan ng balete. Ilang dipa bago ang pinakapuno nito ay huminto siya. Pinagmamasdan ang kabuuan ng puno. Tahimik at tila katulad lamang ito ng ibang puno na naroon. Nag-iingay ang mga dahon kapag umiihip ang hangin. Ayon sa kanyang Lola Saling, ay makikita ang mutya sa mga ugat nito. Subalit kung alin sa mga nagsilang bayang ugat na yon ay isang malaking katanungan. Titig na titig si Toti sa puno. Hindi niya inaalis ang kanyang paningin. Kinakapa-kapa sa kanyang bewang ang dala niyang matalas na punyal na nakasabit doon. Maya-maya pa ay may naaninag ang bata sa isang bahagi ng puno. Bahagyang napaurong si Toti. Ano yun? Parang apoy. Parang nagbabagang apoy. Masusing sinipat ni Toti ang nakita. Gusto niyang tiyakin kung apoy nga ba yun. Tama siya. Nagbabagang apoy nga yun. Hanggang ang nagbabagang apoy na yun ay gumalaw. Saka pa lamang niya nakita kung saan yun nagmumula. Isang malaking imahe ang bumulaga sa kanya na naroon sa harapan ng puno. Isang dambuhala at maitim na nilalang. Isang bagay lamang ang agad na naisip ni Toti. Ito marahil ang bantay na nabanggit ng kanyang Lola Saling. Isang kapre. Bagamat nangalisag ang balahibo ni Toti at totoong kinikilabutan siya sa kanyang nakita, ay pinaglabanan niya yon. Nakatitig sa kanya ang kapre habang nananabako. Anong kailangan mo, bata?
at inabala mo ako sa aking pamamahinga. Pasensya ka na, kaibigan. Ako po si Toti. Masaya akong makita ka at makilala. Ikaw ba ang bantay ng punong balete? Ako nga. Ako si Capriccio. Capriccio? Masaya akong makilala ka, Capriccio. Ako man, Toti. Ang totoo niyan, matagal na kitang nakikita. Saan? Dito, sa lugar na ito, madalas kang dumadaan dito, kasama ang kaibigan mo. Tama ka, Capriccio. Capriccio, natutuwa kaming pagmasdan ng punong balete. Sa dami ng mga nilalang na pumupunta dito, hindi ako makapaniwala na magaan ang loob ko sa'yo, bata. Talaga? Oo, pakiramdam ko nga, matagal na tayong magkakilala. Ikinatuwa ni Toti ang sinabing yun ng kapre. Malaking bagay yun para sa kanyang plano. Posibleng hindi siya mahirapan sa kanyang ibig gawin. Ganun din ako sa'yo, kaibigang kapre. Ngayon lang tayo nagkakilala pero magaan kagad ang loob ko sa'yo. At hindi ako natatakot. Hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi kita nagawang takutin. Samantalang ang ibang nagpupunta dito ay kung ano-anong pakikipaglaro ang ginagawa ko sa kanila para sila'y takutin at hindi na bumalik sa lugar na ito. Pero hindi sa'yo. Salamat kung ganun, Capriccio. Alam kong hindi ka pupunta dito ng walang dahilan, Toti. Ramdam ko kung anong pakay mo. Ha? Alam mo? Oo! Dahil iisang bagay lang ang dahilan ng pagpunta rito ng iba't ibang nilalang. Ang mutya ng punong aking binabantayan. Oo, Capriccio, tama ka. Pasensya ka na. Gusto ko lang kasing makuha yun para sa aking lola. Ibig ko mabigyan siya ng magandang buhay bago man lang siya mamula sa mundong ito. Saka, para mailigtas na rin kami sa panganib. Hindi ko talaga alam, Toti. Ang alin? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Naawa ko sa iyo, bata, at napakagaan ng loob ko. Merong kakaiba sa iyong bata ka. Hindi ko lamang mawari. Yung tungkol sa mutya ng balete. Maaari mo ba akong tulungan, kaibigan, para hanapin yun? Oo, pero sakaling ituro ko yun, hindi pa rin magiging madali para makuha mo ng ganong kadali yun. Anong ibig mo sabihin? Merong nilalang naaagaw nito kapag hawak mo na at kailangan mo silang magapi. Nakahanda ako. Pero wala kang dapat ipag-alala dahil tutulungan kita, batang aking kaibigan. Sa narinig ni Toti na salitang batang kaibigan na binanggit ng kapre, ay tila may lumundag sa puso niya. Ramdam niyang meron siyang kakampi at hindi siya nito pababayaan, gaya ng ipinangako. Lumapit si Toti sa puno ng balete at ginabayan pa siya ng kapre kung aling ugat ang dapat niyang hiwain upang mapalitaw doon ang mutya na hinahanap. Kaya naman walang kahirap-hirap na agad ay nakita nito ang isang bato na may 3 kulay, itim, pula at puti. Yun na nga ang mutya ng balete. Kumislap pa ito nang makita ni Toti mula sa loob ng malaking ugat na kanyang hiniwa gamit ang hawak na punyal. Pagkakuha ni Toti sa mutya ay tila yumanig ang punong balete. Bumuka ang pagitan ng mga ugat at lumabas doon ang maliit na nilalang na tila mga tiyanak. Isa-isa itong lumundag sa kanya. Matutulis ang mga kuko at may maninipis pero matatalas na ngipin. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Ang papangit niyo! Napakarami ng maliliit at itim na nilalang na tila tiyanak ang umatake kay Toti. Sige lang, Toti. Kayang-kaya mo yan.
Basta wag mong bibitiwan ang mutya ng balete. Hawak ang punyal ay isa-isang hinarap ni Toti ang maliliit na nilalang. Bumabaon sa katawan ng mga ito ang talim ng punyal, subalit tila ba hindi nauubos ang mga ito. Nasusugatan man pero hindi namamatay, kundi nangihina lamang at pagkatapos na makabawi ng lakas ay muling sasalakay sa kanya. Ang bihira! Bakit hindi pa rin kayo nababawasan? Paano ko kayo uubusin? Ang punyal na hawak mo, Toti, itarak mo sa katawan ng balete. Bilisan mo! Bakit ka, Pretyo? Gawin mo na lamang ang sinasabi ko sa'yo. Agad na sinunod ni Toti ang sinabi ng kapre. Mariing itinusok ni Toti ang punyal sa katawan ng puno. Naitusok ko na, kaibigan! Bunutin mo! Matigas at hirap si Toti sa pagbunot ng itinusok niyang punyal. Naipon na sa katawan niya ang maliliit na nilalang. Saglit pa ay naging magaan na ang pagbunot ni Toti sa punyal na nakatusok sa puno ng balete. Ganun na lamang ang pagtataka niya nang makitang humaba na tila espada ang punyal. Ito ang ginamit niya para atakihin ang maliliit na nilalang. Nahahati ang katawan ng bawat nilalang na tamaan ng hawak niyang espada. Kasunod ay ang pagkatunaw nito kapag bumabagsak sa lupa. Hanggang sa makita na lamang ni Toti na unti-unting nauubos ang mga maliliit na nilalang at tuluyan ng nalipol ang mga ito. Salamat! Naubos din sila! Nagtagumpay ka sa pagsubok, kaibigan. Ganap na ring nasa pangangalaga mo ang mutya ng balete. Sige na, makakauwi ka na. Bumalik ka na sa iyong lola. Salamat, kaibigang Kapretyo. Hindi pa rin ako makapaniwala na makukuha ko, mutya. Ngayong hawak mo na yan, dapat mas lalo kang maging maingat at maging alerto sa lahat ng sandali. Amoy ng ibang elemento ang mutya ng balete. Magkaka-interes silang kunin yan sa'yo. Lahat ng mga nilalang mula sa dilim ay hahangaring maagaw yan. Dapat ay pakaingatan mo yan. Nagsisimula ng magbukang liwayway nang umuwi si Toti. Dinatnan ng bata na nakahiga at natutulog pa ang kanyang lola Saling. Inilagay niya sa isang panyong puti ang mutya at ibinuhol yun. Saka ipinasok sa kanyang bulsa at saka ipinerdible para hindi ito basta mahulog. Nahiga si Toti sa kanyang tulugan at ilang saglit pa ay nakatulog na ito. Sanhi yun ng pagod at puyat. Maya-maya pa ay nagising si Lola Saling. Agad na hinagilap ng kanyang mga mata ang natutulog na apo. Napangiti ang matanda, kaya lang nang mapadako ang paningin niya sa paa ng bata ay napakunot ang kanyang noo. May mga putik ang paa nito. Ibig lang sabihin nun ay lumabas si Toti. Sinamantala ang pagkakahimbing niya para pumunta sa kung saan. Hinayaan na lang muna ni Lola Saling na magpahinga ito. Saka na lang niya kakausapin. Kinabukasan ay magkasamang naglalakad si Joaquin at Ferdy. May mga benda pa ang braso ng mga ito dahil sa sugat na dulot nang atakihin sila ng maglola. Napahinto sila sa tapat ng punong balete. Pare, tignan mo. Hala, ano nangyari sa puno ng balete? Naglalaglagan ng mga daon at parang nalalanta. Buwisit, naunahan ako. Anong ibig mo sabihin? May nakakuha na sa mutya. Sigurado ka? Oo, yan ang palatandaan na may nakakuha na nun. Tila natutuyo ang puno. Sino naman kaya yun? Malalaman natin yan. Pero sabi ko nga sa'yo, iisa lang ang posibleng may interes doon. Walang iba, kundi ang apo ni Lola Saling. Hindi na ginising ni Lola Saling si Toti para mag-almusal. Ramdam kasi niyang pagod at puyat ito, kaya hinayaan na lamang niyang magpahinga ang kanyang apo. Nang tanghalian na, ay sa kanya ito ginising, pero tila antok na antok pa rin ito. Sa unang tingin pa lamang ni Lola Saling kay Toti, ay may napansin na kagad itong kakaiba sa bata.
Iba ang aura at may malakas na enerhiya siyang nararamdaman. Pero hindi niya muna ito uusisain. Hihintayin na lang niyang makakain muna ito. Ginatang talbos ng kamote at pritong isda ang tanghalian nila. Maganang kumain ang bata. Nakadalawang balik ito sa kusina para kumuha ng kanin. Pagkatapos kumain, ay naghugas na rin ito ng plato, gaya ng nakagawian. Nang matapos itong makapaghugas ng plato, ay naupo sa isang bangko. Hinihimas-himas pa nito ang tiyan dahil ramdam pa rin niya ang kabusugan. Nagsimula ng magtanong si Lola Saling sa bata. Ay gusto ka bang sabihin sa akin, Apo? Po, Sabi ko, kung may gusto ka bang sabihin kay Lola? Ha? Wala po. Apo, matagal na tayo magkasama. Mula nang isinilang kaya ko na ang kasama mo't nag-alaga sa'yo. Kaya alam ko kapag may inililihim ka sa akin. Kuwan po kasi. Ano po kasi, Lola eh? Hindi naman ako magagalit basta magsabi ka lamang ng totoo sa akin. Isa pa, alam kong umalis ka kagabi. Hindi magkakaila ang mga mapuputik mo mga paa nang matulog ka. Kalimutan mo maghugas. Naku, pasensya na po kayo, Lola. Ang totoo po niyan meron po akong pinuntahan kagabi. Sinasabi ko na nga ba eh. May dinukot si Toti sa kanyang bulsa. Ipinakita sa kanyang lola ang nakabalot sa puting panyo. Sus Mariosep kang bata ka! Nasa akin na po, Lola. Hawak ko na po ang mutya ng balete. Agad itong kinuha ni Lola Saling at ibinalot sa panyo. Saka lumingalinga sa paligid. Ibalot mo yan dali! Ibalot mo! Itago mo yan, Apo! Bakit po, Lola? Hindi mo dapat inilalabas yan. Iba ang taglay na amoy ng mutya ng balete. Madaling naaamoy yan ng ibang elemento. Hahangarin nilang maagaw yan sa'yo. Pero Lola, hindi po nila ito makukuha sa akin. Abay, dapat lang. Hindi rin po ako makapaniwala, Lola Saling, sa nangyari kagabi. Dahil madali ko lang po nakuha ang mutya. Ang bantay po na sinasabi nyo, isa palang kapre. Hindi niya po ako sinaktan. Naging kaibigan ko pa nga po siya eh. Kaprecho po ang pangalan niya. Hindi kanya pinagbawalan para makuha ang mutya. Hindi po, Lola. Kundi tinulungan niya pa po ako. Itinuro niya po sa akin kung saan ugat ko po makukuha ang mutya. Saka sabi niya po, magaan daw po ang loob niya sa akin. Hindi nga daw po siya makapaniwala bakit parang matagal niya na raw po akong kakilala. Bakit po kaya ganun ang sinabi ng kapre? Natahimik si Lola Saling. Meron siyang naalala. Nagtataka naman na nakatingin sa kanya si Toti. Lola, bakit po? Wala, Apo ko. Saka, nung makita ko po yung kapre, saglit lang po ako natakot sa kanya tapos parang naging komportable na po akong kausap siya. Siguro dahil naging mabait siya sa'yo. Yun nga pong ipinagtataka ko eh. Bakit mabait po sa akin ang bantay ng puno ng balete? Hindi na sumagot pa ang lola ni Toti, bagamat iba ang kutob niya sa mga sinabi ng bata. Samantala, nais makatiyak ni Joaquin at Ferdy tungkol sa kanilang hinala. Kaya nagmanman ang dalawa. Nagtungo sila sa lugar na malapit sa bahay ng maglola. Nagsisimula ng dumilim nun. Nakita nila na tila may kakaiba sa paligid ng bahay ng maglola. Tama nga ang kutob natin. Hawak nga ni Toti ang mutya. Paano mo natiyak? Tignan mo. May malalaking bato at katawan ng patay na puno na nagkalat malapit sa bahay nila. Dati naman wala ang mga yan. Oo nga no. Ano ba ang mga yun? Mga nilalang ng dilim ang mga yan. Iba't ibang uri ng masasamang elemento na nais kunin din ang mutya. Mamaya lang, magbabago ang anyo ng mga yan para umatake kay Toti. Kung ganun, hindi lang tayo may interes na kunin yun, kundi iba pang nilalang. Ganun na nga, pero hindi muna tayo makikipagsabayan sa mga yan. Hahayaan muna natin sila ang mauna. Saka nalaman tayo kapag naubos na ang mga yan. Unang gabi yun, nataglay ni Toti ang mutya ng balete. Magpapahinga na sana ang maglola nang biglang umuga
ang kanilang kubo. Lola Saling, ano po nangyayari? Lumilindol, Apo. Lola, palakas po ng palakas. Bumangon ka dyan. Talian mo. Doon tayo sa labas ng bahay. At baka magiba itong kubo natin. Nagmamadaling bumangon si Toti at Lola Saling para lumabas ng kubo. Subalit paglabas nila ay gano'n na lang ang panghihilakbot ng matandang babae. Hindi rin makapaniwala si Toti dahil sa iba't ibang nilalang na tumambad sa kanila. Mga iba't ibang elemento ng dilim. Ang mga ito pala ang umuuga ng kanilang kubo. Lola, mga iba't ibang maligno at halimaw. Ito na nga ba ang sinasabi ko, Apo? Dahil yan sa mutya na nakuha mo. Inatake tayo ng iba't ibang uri ng nilalang para kunin yan sa'yo. Hindi nila to basta makukuha sa akin, Lola. Tumakbo papasok ng bahay si Toti. Meron siyang kukunin na nakalimutan niyang dalhin. Agad niyang kinuha ang kanyang punyal at ang tirador. Samantalang ang mutya, nahanap ng iba't ibang maligno at nilalang ng dilim, ay namamalagi sa kanyang suot na short. Nakabalot sa puting panyo at nakaperdible, kaya hindi ito basta-basta mawawala. Hindi ako natatakot sa inyo. Kahit sino pa kayo. Haharapin ko kayong lahat. Pag-iingat ka, Apo. Sari-sari ang mga malignong nasa harap ni Toti. Nakakatakot ang itsura. Lahat sila'y nanlilisik at namumula ang mga mata. May tiyanak, tikbalang, sigbin, taong lobo, mga uri ng aswang at mga kahindik-hindik na nilalang. Nakakabingi ang kanilang ingay at tunog na pinagsama-sama. Nagtakip na lamang ng tenga si Lola Saling dahil hindi niya kaya ang nakakabinging ingay ng mga yon. Unang umatake kay Toti ay ang mga mababangis na tiyanak. Agad naman niyang sinalubong ng punyal. Kakaiba ang lakas na ipinapakita ni Toti. Mabilis ang kanyang kilos. Nagagawa niyang lumundag ng mataas. Tumatalsik ang dugo ng mga tiyanak na nasusugatan ng kanyang hawak na punyal. Sumugod na rin sa kanya ang iba pang mga maligno at halimaw. Handa nilang patayin si Toti upang makuha ang mutya na magbibigay din sa kanila ng kakaibang kapangyarihan. Subalit hindi papayag ang bata na makuha yon sa kanya. Gaya ng ginawa niya sa unang pakikiharap niya sa mga maligno sa may punong balete, itinarak niya ngayon sa lupa ang hawak niyang punyal. Pagbunot niya nito, pagkatapos na itarak sa lupa, ay naging mahabang espada ang kanyang punyal. Kumislap pa ang mahabang espada dahil tumama sa makintab na talim ang liwanag ng buwan. Iwinasiwas ni Toti ang hawak niyang espada. Bawat pag-atake sa kanya ng mga maligno at halimaw ay agad na tinatamaan. Nahihiwa ang katawan o kaya naman ay napuputol ito at saka bumabagsak sa lupa. Habang lumalalim ang gabi, ay tila lalong nadaragdagan ang mga maligno. Wala na yatang pagkaubos ang mga yon. Iisa lang ang kanilang ibig mangyari. Yun ay ang agawin ang mutya mula kay Toti sa kahit na anong paraan. Maging dahilan man yun ng kanilang kamatayan. Ilang oras na ang nakalipas, subalit nananatiling nakikipagpambuno si Toti sa mga maligno. Wala itong kapaguran. Pinanonood lang siya ni Lola Saling na hindi pa rin makapaniwala sa husay at galing na ipinapakita ng apo sa pakikipaglaban. Alam niyang hindi sanay sa pakikipaglaban ng kanyang apo dahil bata pa ito. Subalit iba ang galing na ipinamalas ng kanyang apo. Bunga yon ng taglay na mutya na nasa katawan ni Toti. Nagsimula nang tumilaok ang manok. Hudyat na magsisimula na ang bukang liwayway. Hindi na nadagdagan pa ang pagdating ng mga maligno. Takot na silang abutan ng liwanag at masinaga ng araw. Kaya huminto na si Toti. Sa ilang oras na pakikipagbambuno sa mga elemento ng dilim, ay hindi kakikitaan ng panghihina at pagkapagod ang bata. Kumusta ka, Apo? Ayos lang po ako, Lola. Hindi ka napapagod? Hindi ka ba nangihina? Hindi po. Pakiramdam ko nga po. Bagong gising lang po ako eh. Malakas po ang pakiramdam ko. Hindi biro ang ginawa mong pakikipaglaban kanina. Pero wala na po sila. Natakot na pong lahat. Dahil yon sa mag-uumaga na rin, Apo.
Siguro naman sa ginawa mo ay hindi na sila babalik pa at manggugulo sa atin. Dapat lang po, Lola, dahil masasayang lang ang oras nila. Ang buong pangyayari sa magdamag na lumipas ay nasaksihan pala ni Joaquin at Perdi na buong magdamag na nag-abang sa mga pangyayari. Hindi nga talaga pangkaraniwan ang bisa ng mutya na yun, kumpare. Kaya nga sinabi ko nga sa'yo, dapat ako makakuha nun. Paano? Akong bahala. Hindi mo ba nakita? Halos pinagpraktisan lang ni Toti ang mga halimaw at maligno na nakalaban niya. Sikil lang sa kanya mga yun. Dahil nga walang utak ang mga malignong yun. Pero tayong mga kakaibang uri ng aswang gabunan, matalino tayo, pare. May paraan ka para makuha ang mutya kay Toti? Oo, napag-aralan ko na yan. Kaya hindi ako kikilos na alam kong tagilid ako at mabibigulang. Pare, huwag kang magyabang ha. Nung wala pa nga ang mutya si Toti, muntik na tayo mapatay. Ngayon pa kayang taglay niya na ang mutya ng balete? Ibahin mo ko. Kaya abangan mo na lang ang susunod na mangyayari. Nang mga oras na yon ay may nabuo ng plano si Joaquin. Pagpasok niya sa kanyang bahay ay tumuloy kagad siya sa dingding. Pinuntahan ng isang kalendaryo. May tiningnan siya at tiniyak. Kapag siniswerte ka nga talaga, hindi na pala ako maghihintay pa ng kung ilang buwan. Pwede na pala. Pwede ko na maagaw kay Toti ang mutya ng balete. Hindi na ipinaalam pa ni Joaquin kay Perdi ang kanyang pinaplano. Baka maging sagabal pa ito dahil sa pagdududa at pagiging negatibo. Bukas na ng gabi, babalikan kita, Toti. At humanda ka dahil magiging akin na ang mutya. Yun ang naibulong ni Joaquin sa kanyang sarili, kasabay ng kanyang halakhak. Samantala, pagkatapos ng naging pagsalakay ng iba't ibang elemento ng dilim sa bahay ni na Lola Saling, ay tila binigyan na sila ng katahimikan. Wala nang nagpaparamdam sa kanila ng ilang araw. Subalit sa gabing yun, may magbabalik para muli ay guluhin ang maglola. Ang plano ni Lola Saling ay lilipat muna sila ng tirahan. Sa ibang lugar na pupuntahan nila ay makakapagsimula sila ng bagong buhay. Masusubukan na rin ang iba pang bisa ng mutya. Dahil nga hindi lang yun pangontra sa mga maligno, kundi mainam din itong pampaswerte sa buhay. Nais ni Lola Saling na magsimula sila ng konting pagkakakitaan upang magkaroon ng pagbabago ang kanilang buhay. Kaya lamang ay hindi pumayag si Toti. Para sa bata, kahit hindi na sila umalis ay pwedeng mangyari ang magandang kapalaran sa kanila sapagkat naniniwala siya sa bisa ng mutya. Magpapahinga na sana ang maglola ng gabing yon nang may marinig silang tila kung anong nasa itaas ng kanilang bubong. Lola, mukhang nagsisimula na naman silang manggulo. Naramdaman ko nga na may kung anong dumapo sa bubong nitong kubo natin. Ay naramdamang tila usok ang maglola mula sa kaliwang bahagi ng kanilang kubo. Naknang, gabing-gabi na ay may nagsisiga pa. Sino kayang damuho yung nagsisiga na yon? Dito po sa bahay natin patungo ang usok, Lola. Dito po itinataboy ng hangin. Ang baho ng usok. May kung anong inilagay sa sunog na siga. Naghihina ako, Apo. Naghihina ako. Ako rin po, Lola Saling. Nakakahilo po ang amoy ng usok. Sabi ko na nga ba, maiisahan ko rin kayo. Lalo ka na, batang bubuwit. Ha? Aswang! Anong kailangan mo sa amin? Kailangan mo pa bang itanong yan? Umalis ka na, bago pa may masamang mangyari sa'yo. Oh, anong ginagawa mo? Harapin mo na ang aswang, madali ka! Nangihina ako, Lola Saling. Hindi gumagana ang bisa ng mutya. Abay, bakit ganon? Ibigay mo sa akin ang mutya, Toti. Huwag mo nang hintayin na magkasakitan pa tayo bago mo ibigay yan sa akin. Hindi ko to ibibigay sa'yo kahit ano pang mangyari. Lalo na sa isang masamang aswang na katulad mo.
Pahihirapan mo lamang ang iyong sarili. Bigat na bigat ang katawan ni Toti. Nangihina siya dahil sa kakaibang usok mula sa siga. Subalit hindi nun apektado ang aswang. May pangontra siya para sa mabahong usok na yun. Nang lalata ang katawan ng bata, halos wala itong lakas. Kaya hinanap ng aswang sa katawan ni Toti ang mutya. Agad naman niya itong nakita. Kinuha sa bulsa ng short ni Toti at nagmamadaling umalis. Nakaalis na ang aswang na si Joaquin na kumuha ng mutya. Napupugnaw na rin ang siga na lumikha ng mabahong usok. Subalit nangihina pa rin ang katawan ng maglola. Apo, bakit ganon? Anong nangyari? Hindi ko rin po alam, Lola. Ang mutya ho, nakuha ng aswang. Hindi mo dapat hinayaang makuha niya. Hindi ko po kaya ang sarili ko kanina, Lola. Hinang-hina po ako. Saka bakit ganun? Walang lakas na ibinigay ang mutya. Parang wala pong bisa. Yun nga din ang ipinagtataka ko, Apo. Paano ngayon yan? Wala na ang mutya ng balete. Paano mo mababawi yon? Sino ang aswang na kumuha nun sa'yo? Samantala, nakabalik na sa kanyang bahay si Joaquin. Wala itong tigil sa paghalakhak. Punong-puno ng kagalakan ang puso dahil sa tagumpay na makuha niya ang mutya ng balete. Sabi ko na nga ba, tamang diskarte at tamang pagkakataon lamang ang kailangan. Mapapasa akin rin ang mutya ng balete. Napakadali kong nakuha ang mutya. Hinalikan pa ni Toti ang mutya habang nasa kanyang palad. Subalit ano nga ba ang dahilan kung bakit nakuha ni Joaquin ng ganong kadali lamang ang mutya na yun? Mga hunghang sila. Wala silang kaalam-alam tungkol sa kahinaan ng mutya. Buong akala nila sa lahat ng panahon ay may bisa yon. Nawawala ng bisa ang mutya tuwing Biyernes at 13. Ngayon ang araw na yon. Kaya walang bisa ang mutya. Yun ang tamang pagkakataon para makuha ko yun. Dahil hindi yun mapapakinabangan ng sino mang nagmamay-ari nito. Bukas, may bisa na naman ito. Kaya hindi na nila ito makukuha sa akin. Yun pala ang dahilan kaya wala ng bisa ang mutya dahil sa Biyernes at 13. Kaya lamang, walang kamalay-malay si Joaquin na kanina pa pala siya pinagmamasdan ni Ferdy na nagkukubli sa isang tagong bahagi ng bahay. Iba ang mga ngisi nito. Meron itong maitim na binabalak. Ganun pala. Wala ngayong bisa ang mutya dahil Biyernes at 13. Wala kang kahirap-hirap na nakuha yan. Kaya ngayon, kukunin ko naman sa'yo. Mula sa kanyang pinagtataguan ay lumabas si Ferdy. Hawak nito ang isang tubo. Ikinagulat naman yun ni Joaquin. Eti, pare, bakit ka nandito? Para dyan sa mutya na hawak mo. Dinig na dinig ko ang sinabi mo. Walang bisa ngayon ang mutya. Ibigay mo yan sa akin. Ano ka si Raulo? Kinuha ko to kay Toti, tapos ibibigay ko sa'yo. Gusto ko rin yan. Ibibigay mo ba sa akin yan o ipapalo ko sa ulo mo tong tubong to? Akala ko ba pare magkaibigan tayo? Oo, magkaibigan tayo. Pero ibang usapan na kapag may kinalaman sa mutya. Interesado rin ako dyan pare. Kaya ibigay mo sa akin yan. Hinataw ni Ferdy kay Joaquin ang tubo pero nakaiwas ito. Dahil nga walang bisa ang mutya ng sandaling yun, kaya walang kakaibang kapangyarihan na ibinigay yun kay Joaquin. Nagpambuno ang dalawa, subalit mas malakas si Joaquin. Pinakawalan nito ang isang malakas na suntok na alam Manny Pacquiao. Knockout kagad si Ferdy. Walang malay yun na lumagapak sa lupa. Lokong to ah. Masama rin pala ang likaw ng bituka mo. At ako pa ang kinalaban mo. Hindi mo ako kaya, Ferdy. At dahil sa ginawa mo, hindi ka nasisikatan ng araw. Dahil ngayong gabi, ibabaon na kita ng buhay. Hindi ko kailangan ng isang kaibigan na kagaya mo. Dahil kung ikaw lang ang magiging kaibigan ko, bibili na lang ako ng aso. Hindi nagbibiro si Joaquin. Humukay siya sa likod ng bahay
at dun nga niya ibinaon ng buhay ang kanyang kaibigan. Wala itong kamag-anak, kaya walang maghahanap dito. Yan ang nararapat sa yung traidor ka. Ang ibaon sa hukay. Hindi kita kailangan. Sa kubo naman nila Lola Saling, malungkot ang umaga ng maglola dahil sa mga nangyari. Nag-almusal ang dalawa na halos hindi nag-uusap. Subalit binasag yun ng matandang babae. Sige na, Toti. Inumin mo na yung kape at lalamig na yan. Ipinagbalat na rin kita ng nilagang saging na saba. Wala po akong ganang kumain, Lola. Hindi pwedeng walang laman ang tiyan mo. Magugutom ka. Mamaya niyan magkasakit ka pa. Akala ko pa naman po, mababago na ang buhay natin dahil nakuha ko na po ang mutya. Yung pala maaagaw pa sa akin ng iba. Huwag kang mag-alala. Mababalik din sa'yo yon. Pero paano po? Hindi nga po natin alam kung sino yung aswang na kumuha ng mutya eh. Apo, magtiwala ka. Maibabalik din sa'yo yon. Teka nga pala. Kung bumalik ka kaya sa puno ng balete, humingi ka ng tulong sa bantay. Kay Kapretso? Doon po sa kapre? Oo. May maitutulong siya sa'yo. Sasamahan pa kita. Okay lang po sa inyo, Lola. Hindi po kayo matatakot kay Kapretso? Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Bakit naman ako matatakot sa kanya? Laging kaibigan mo nga siya. Yan nang sumapit ang hapon na nag-aagaw na ang dilim at liwanag, ay nagpunta sa puno ng balete ang maglola. Hindi naman nabigo ang mga ito dahil agad na nagpakita sa dalawa ang bantay sa puno ng balete. Nagbalik ka, Toti! At may kasama ka pa! Kaibigang Kapretso. Siya ang Lola Saling ko. Kilala kita, Saling! Kilala mo ko? Abay, oo naman. Hindi ako maaaring magkamali. Natatandaan kita. Siguro nga nakita mo na ako dati. Dahil taga rito rin ako. Pero may mahalaga kaming sadya sa iyo ng apo ko. Nakuha sa kanya ang mutya. Isang aswang ang kumuha. Tama nga ang hinala ko. Napunta sa iba ang mutya. Naramdaman ko yun kagabi. Dahil sa pagyanig ng puno ng balete, masamang nilalang ang nakakuha sa kanya. Kaya nga dapat yung maibalik sa aking apo. Pero nagtataka ako. Bakit nakuha yung kagabi at hindi nagkaroon ng bisa? Walang ibinigay na lakas sa apo ko. Yun ay marahil kagabi ang sandali ng panghihina at pamamahinga ng mutya. Kaya wala itong bisa. Sinamantala yun ang nilalang na kumuha kay Toti. Kaya pala. Pero ngayon, nagbalik na ang bisa nun. Tulungan mo kami, kaibigang Kapretso, para mabawi ang mutya na yon. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko yun. Tutulungan ko kayo. Dahil nga hindi ko maaaring pabayaan ang batang kasama mo. Hindi ko maipaliwanag. Napakagaan talaga ng loob ko sa kanya. Bakit nga ba talagang pamilyar ka sa akin, Lola Saling? Naaalala ko na. Ikaw ngayon, ang matandang babae na tumulong kay Vanessa. Vanessa? Abay, oo. Kilala ko siya. Lola Saling, yun ang pangalan ng nanay ko. Ano ka mo? Nanay mo si Vanessa? Anak nga siya ni Vanessa, kaibigang Kapretso. Si Vanessa ang babaeng kinupkop at tinulungan ko na nakita ko sa ilog. Nagdadalang tao siya noon. 2 buwan. Dahil naawa ko sa kanya, kinupkop ko siya hanggang sa mga anak. At si Toti ang sanggol na iniluwal niya. Kaya pala. Kaya ano? Kaya pala, napakagaan ng loob ko sa batang yan. At ngayon ko lang nalaman
na nagdadalang tao pala noon si Vanessa. Anong ibig mong sabihin? Hindi naman sa pagano. Siya ang babaeng minahal ko. May mga pagkakataon na nagagawa ng isang kapre na maging normal na tao. Kaya nagkakilala kami ni Vanessa. Subalit lumayo siya sa akin nang ipaalam ko sa kanya ang tunay kong pagkatao. Hindi niya matanggap na isa kong kapre, na isang maligno. Nagbunga ang inyong pagmamahalan, ganun ba? Tama ka. Itinago niya sa akin yun. At ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Lola, ang ibig po bang sabihin? Tatay ko si Caprecho? Oo, Toti. Ako nga ang iyong ama. Pero Lola Saling, ang sabi mo'y namatay sa aksidente ang mga magulang ko. Patawarin mo ako, Apo. Ginawa ko lamang yon para hindi ka na magtanong ng kung ano-ano. Hindi ko naman nakalain na darating ang ganitong pagkakataon na mabubunyag ang sikreto na yon. Wala kang dapat ikasama ng loob sa iyong lola, Toti. Ginawa lamang niya kung ano ang alam niya tama. Hindi po sumasama ang loob ko kay Lola. Naiintindihan ko po siya. Ngayong malinaw na sa atin ang lahat, mas lalo mong dapat tulungan ng aking apo. Anak mo siya. Sariling dugo at laman. Oo, dahil siya ang tunay na dapat magmay-ari ng mutya ng balete. Kaya ako ang bahala. Babawiin natin ang mutya sa sino mang kumuha nun. Alam ko kung saan natin siya makikita. Maaamoy ko ang mutya, kaya matutuntun natin kung nasaan siya. Sa kabilang dako, naghahanda ng gabing yun si Joaquin. Unang pagkakataon na taglay niya ang mutya. Siya ngayon ang magiging pinakamalakas na aswang gabunan dahil sa pagtataglay ng mutya ng balete. Isasabit ko tong mutya sa aking leeg. Ngayon, walang sino man ang makakahadlang sa akin. Lilipunin ko ang iba't ibang uri ng aswang. Dahil kaming mga aswang gabunan lamang ang dapat na matira. Kahit mga maligno ay uubusin ko at ako rin ang magiging pinakamayaman sa lugar na ito. Sa pamamagitan ng mutya ay kukunin ko lahat ng kayamanan ng mga tao. Ako ang tatanghaling pinakamalakas at pinakamayaman na. Luluhod silang lahat sa akin at kakatakutan nila ako. Isang kaibangan ang binabalak mo, aswang. Ha? Isang kapre? Anong kailangan mo sa akin? Isa ka rin ba sa mga malignong gustong umagaw ng mutya? Kukunin ko lamang ang hindi para sa'yo. Sa akin na ito ngayon. Ako na ang Panginoon ng mutya. Huwag kang magkakamali. Baka hindi mo kilala ang gusto mong bangkain. Taglay ko ang mutya ng balete. Kaya wala kang magagawa. Kahit ikaw pa ang pinakamalakas na kapre. Ikaw pa lamang, Joaquin, ang nagdakaw ng mutya sa akin. Oy! Narito ka rin palang bubwit ka. Pati na rin ikaw, Aling Saling. Oh, dahil babawiin namin ang mutya na kinuha mo. Kahit magsama-sama pa kayo, wala kayong magagawa. Dahil sa akin na ito ngayon, ako ang siyang makikinabang sa mutya ng balete. Biglang nagbago ang anyo ni Joaquin. Naging aswang gabunan ito. Isang aswang na nasa anyo ng pinagsamang hayop at tao. Subalit makikita ang kakaibang lakas at kakisigan. Sige lang, lumapit ka sa akin, kapre, para makita mo kung ano ang iyong hinahanap. Hindi natakot ang kapre sa aswang gabunan na si Joaquin. Agad na dinakma nito ang leeg ng kaharap. Nagpapapalag ito. Bitiwan mo ko! Walang hiya ka! Bakit ganun? Hindi ko kayang labanan ang lakas mo! Kayong nasa akin ang mutya! Dahil nagkamali ka ng akala mo, ako ang bantay sa mutya na taglay mo.
Kaya ngayong nakalapit na ako sa'yo, sa akin nagkaroon ng bisa ang mutya at hindi sa'yo. Sapagkat ako pa rin ang kinikilalang kakampi ng mutya ng Balete. Kaya kukunin ko yan sa'yo sa ayaw at sa gusto mo. Hinigpitan ng kapre ang pagkakasakal kay Joaquin. Kinuha nito ang mutya na nakasabit sa leeg ng aswang, saka inihagis kay Toti. Toti anak, kunin mo ito para sa'yo ang mutya. Ikaw na ang bahala sa hambog na aswang na ito. Sinalo ni Toti ang mutya ng Balete na inihagis ng kapreng ama. Pagkadikit nun sa katawan ng bata, ay ibang lakas ang agad na naramdaman nito. Gamit ang kanyang punyal na laging dala ni Toti, ay inatake niya ang aswang. Matindi ang galit na nararamdaman nito sa aswang. Paulit-ulit na itinarak sa katawan ang hawak na punyal. Walang nagawa ang aswang na si Joaquin, kundi ang umatungal sa sakit at hirap na nararamdaman. Pinanood lamang siya ni Lola Saling. Nakangiti at nananabako naman ang kapre habang nakatingin lamang sa ginagawa ng bata. Tumigil lamang ito nang makitang wala ng buhay ang aswang na minsan ay umagaw sa kanyang mutya. Wala na ang aswang na may masamang tangka kay Toti. Nabawi na rin dito ang mutya na sadyang nakalaan para sa kanya. Naging buo na rin ang pagkatao ng bata dahil nalaman na niya ang totoo at natanggap niya ang katotohanan. Sadyang sa kanya nakalaan ang mutya ng Balete dahil anak siya ng bantay nito na isang kapre. Si Toti, ang tunay at dapat nagmamay-ari nito. Ngayon nga, sa tulong ng mutya, ay nakatitiyak na ang pagbabago sa buhay ng maglola. Magagamit na nila ng tama ang mutya na may pangakong magandang buhay upang makatulong rin at magligtas sa mga tao mula sa pananakop at pag-atake ng masasamang elemento at kampon ng kadiliman. Bukod nga sa kanyang Lola Saling, ay meron ng kakampi at matatakbuhan si Toti. Yun ay ang kanyang ama, isang kapre na nagbabantay sa kanya na buong puso niyang tinanggap ang katauhan. Bawat isa sa atin ay may nakatakdang kapalaran. Kung anumang meron tayo ay maaari nating gamitin para sa ating ikabubuti at sa kaligtasan at kapayapaan ng iba at hindi para sa ikapapahamak ng ating kapwa-tao. Magandang araw po mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig.